Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Andito pa rin ang inyong Mama Mia as promised. Yes! Oo, and as promised sa inyo, may upload tayo. Syempre, diba? Bago tayo pumunta sa ating upload, nais ko muna mag-thank you sa inyong lahat dahil nandito pa rin kayo sumusuporta sa ating mga new subscribers, new viewers, and new listeners. Welcome back dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello ako kay Mr. Maharlika 1016. Thank you. Emily Mission. Maraming salamat sa pakikinig. Now lang daw siya nakapag-comment pero matagal-tagal na siyang tagapakinig sa atin. Hi kay Smiling Cheese Board. Maraming salamat sa iyo. Gimaras Girl, thank you so much. Raniel Soleng, maraming salamat. Hello din kay Jinky Beruela. Maraming thank you sa iyo, Jinky. Kay Jobael Nueros, maraming salamat kahit naiiyak ka, nakikinig ka pa rin. Rudy Ann Conado, thank you so much sa pakikinig mo. Hello din kay Evaline Nagit. Maraming salamat, Evaline. Maraming salamat. Maraming salamat. Pax Pulong Santol, maraming thank you. Ano naman, ano naman itong mga pangalan ninyo? Hi kay Maggie Tagwada, maraming salamat sa'yo. Irene Alquizar, hello sa'yo. Gail Easy, maraming thank you. Hello din kay Minchi Pangilinan, Lino Dizon. Nako, since hindi pa po natin na monetize itong ating channel, nako, alam nyo ba na pwede po kayong manood sa akin? Meron na po ako mga videos na ini-upload sa ating TikTok and Facebook. Search nyo lamang po Mama Mia Cagayan de Oro or Mama Mia CDO. Diba? Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag na nating patagalin pa. Eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang pagsubok mo sa mga bagong bagay sa iyong buhay, kung minsan ay magbibigay daan para maisakatuparan ang iyong nakatadhanang kapalaran. Dear Mama Mia, hi and hello po sa inyong lahat, sa lahat ng tagapakinig, tagapanood nitong channel na ito, at syempre sa lahat na rin ng bumubuo ng Dear Mama Mia. Isa po ako sa laging nakikinig at nanonood dito sa channel na ito. At dahil po dito ay na-trigger ako na mag-share rin ng sarili ko pong kwento. By the way, Mama Mia, just call me Via. Isa po akong nurse na nagtatrabaho dito sa Cagayan de Oro City for good. Nakatira ako dito sa Cagayan de Oro City pero legit po talaga akong taga Bohol kasi yung mama ko po ay isang Boholana. Pero sad to say, wala na po ang mama ko ngayon. Nasa heaven na po siya at ang papa ko naman ay isang seaman at officer ng barko. Dumating ako sa Cagayan de Oro dahil dito po ako pinagpatuloy ni papa sa aking pag-aaral ng college. Kasi meron po akong tita na nakatira dito. At nag-iisa lang po akong anak. Wala po akong kapatid. Kaya naman nung mamatay ang mama ko, ay pinili ng papa ko na patirahin ako dito sa tita ko para dito na rin ako mag-aral. Wala rin kasi lagi ang papa ko dahil sa kanyang trabaho. And we all know na basta nasa syudad ka, ay medyo liberated ka talaga. And hindi po ako magde-deny, Mama Mia, na hindi ako liberated. Kasi wala po akong damit noon na hindi talaga pa-sexy. Yes, Mama Mia, nagdadamit po ako ng pang-sexy, yung pang-hot talaga. And month of May, nag-decide po akong umuwi ng Bohol for a vacation. And also for a new environment. Dahil matagal-tagal na po ako noon na hindi nakaka-uwi sa aming lugar. Total, meron na rin naman akong savings, so why not, diba? Bakit hindi ko e-enjoy ang buhay ko at bakit ako hindi uuwi sa lupa na aking sinilangan? Dumating ako sa Bohol and as always, ako lang talagang mag-isa sa bahay. Wala akong kasama dahil ang papa ko ay nasa barko pa nung mga panahon na yon.
Meron naman po akong mga kamag-anak pero may mga bahay naman sila doon at medyo malayo din talaga iyon mula sa amin. At dahil nga syempre, single ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay walang tututol at walang kukontra sa akin kung lalandi ako ng konti. So, ang plano ko noon ay maggala sa kung saan-saan at syempre, nagdala rin ako ng bag na nilagyan ko ng mga damit ko in case na maabutan ako ng gabi o ilang araw sa galaan na pupuntahan ko. May sarili pong sasakyan ng pamilya ko na pagmamay-ari syempre ng aking papa. Pero dahil wala nga ito ay iniwanan niya muna ito sa pangangalaga ng aking tito. Kaya ayon, ginamit ko muna. Nanghiram muna ako dahil ayoko po talagang matambay lang sa bahay. At yung sasakyan na yun, Mama Mia, ay nakatambay lang din naman sa bahay ni na tito at walang masyadong gumagamit nito dahil may sarili din naman silang kanila. Mama Mia, marunong na po akong mag-drive. Kaya kampante naman ako na i-drive yung sasakyan na yon. Isa pa, Mama Mia, meron naman akong driver's license dahil pinakuha ako ng papa ko nung nandun pa ako sa Bohol. So ayun, meron pong checkpoint. Normal dahil may checkpoint, pinatigil talaga ang mga nagdadrive ng sasakyan. Pinatigil ako at kinuha nung isang pulis ang driver's license ko. Agad ko rin naman yung kinuha sa pitaka ko, Mama Mia. Pero, nanlaki po ang mga pawis ko nung mga panahon na yon at lamig na ako dahil kahit anong hanap ang gawin ko dun sa wallet ko ay wala po doon ang driver's license ko. Ang alam ko talaga sa wallet ko lang yon inilalagay. Hinalungkat ko na lahat-lahat ng gamit sa bag ko, Mama Mia. Nailabas ko na lahat, pati bra at panty ko, pero wala talaga akong makita na driver's license. So ayun, no choice talaga ako. Alangan naman, nalamunin ako ng lupa. Well, pinagdasal ko na nga yun, pero hindi naman nangyari. Kaya humarap ako dun sa pulis na mag-check sana ng aking driver's license. Pero nung tinignan ko siya, Mama Mia, ay mas lalo pong nanlamig ang aking mga kamay dahil napakagwapo naman talaga ng pulis na ito. Meron po siyang konting pagkakahawig kay Enrique Hill. Maputi, matangos ang ilong, tapos may mga mata na ang wild naman talaga kung tumingin. May lips din siya na napakaninipis at halatang halata mong sanay na sanay sa bakbakan ang lips na yon. Sorry, Mama Mia, kung medyo rated 18 itong pagtatype ko ng kwento kong ito. Yun nga siguro talaga kapag nurse normal na sa amin ang magsalita ng ganon. At syempre, yun naman talaga ang nararamdaman ko noong panahon na nakita ko yung pulis na yon. Hi, miss, pwede bang tignan yung lisensya mo? Naku sir, sorry po. Nakalimutan ko po yung lisensya ko. Ano sir, pwede bang magbayad na lang po ako? Sige miss, sa susunod, pwedeng magdala ka na ng lisensya mo for safety? Sige po. Thank you talaga sir ha. And by the way miss, pwede bang pakiligpit ng mga gamit mo? Kasi nakikita na ng lahat yung mga forbidden things mo eh. Pagkasabi niya noon ay ngumiti siya ng parang nakakaloko. Paglingon ko, Mama Mia, ay napamura ko dahil nakabuyang-yang pala sa front seat ang bra at panty ko. Diyos mio, may mga dark pa talagang color ang mga yuan. Baka akalain niya sinusidus ko siya dahil wala akong maipakitang driver's license. Thank God naman talaga at hindi siya masyadong stricto, Mama Mia. Kung iba pa yon ay baka na-detain pa ako dun sa checkpoint na yon at baka nagtawag na ng LTO o kung ng ano pa man. Thank you at nakalabas na rin ako sa checkpoint na yon. Siguro nga nakatulong din yung panty at bra ko. Mama Mia, tignan mo nga itong mga lalaki ano.
Kapag nagkakakita ng mga ganon na nakakapagpataas ng kanilang mga L, ay bumibigay naman talaga agad. So fast forward tayo, it's already 5 p.m. nung napunta ako sa isang beach resort sa Panglao. So pumasok ako, Mama Mia. Doon na lang din ako nag-check-in dahil pagod na ako para maghanap pa ng ibang resort. Kahit medyo may kamahalan yon ay sige, ayos na. Pagkatapos kong makapag-check-in at nailagay ko na ang mga gamit ko sa loob ng kwarto, ay madalian din akong nagbihis ng aking one-piece swimsuit na color maroon, Mama Mia. Para kitang-kita talagang flawless at napakaputi kong kutis. Opo, yun po siguro ang masasabi kong asset ko, ang kutis ko. Hindi naman sa pagmamayabang, Mama Mia, pero napakaputi ko po talaga. Pati kasingit-singitan ng katawan ko ay maputi. Kaya lang hindi ako masyadong gifted pagdating sa mga bulubundukin. Siguro wala talagang tutubo mula dito. Siguro dahil wala naman akong boyfriend, wala namang mga kamay na pwedeng magpalaki ng mga ito. Charot, #SPG. So ayun, pumunta ako agad sa dagat at sakto naman na magsa-sunset na nung mga panahon na yon. That time talaga I feel at peace. Yun bang feeling na napaka-safe mo? Yun bang wala talagang gulo ang mundo? As in, parang nakapag-relax talaga ang utak ko habang tinitignan ng dagat at ang papalubog na araw. Pero while watching the sunset ay medyo nadismaya ako ng konti. Mama Mia, iba siguro talagang pakiramdam kapag may kasama ka habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Kapag may kahawak kamay ka, may kakwentuhan ka, like hindi siguro talaga boring at hindi lonely. I have friends, oo, pero hindi po kami masyadong close. Parang acquaintance lang ata eh. Hindi po ako pareho ng ibang mga tao na meron talagang itinuturing na best friend. Sa akin, may barkada ako na kapag nagkikita ay nagpapansinan, nagtatawanan, nagkakantsawan, at kung ano-ano pa. Pero wala talaga yung sinasabihan ko ng sikreto ko, yung karamay ko sa mga pagsubok ng buhay ko, karamay ko sa mga masasayang alaala at masasayang nangyayari sa buhay ko. Wala pong ganon. Yung akin siguro nga acquaintance ang matatawag nyo, Mama Mia, dahil nagkakausap at nagkakasama lang kami kapag nagkikita. Wala pong usapan na kung ano pa man. Kinabukasan, Mama Mia, I decided na umuwi na lang ng bahay dahil medyo na-bore na rin ako sa kakagala ko. Akala ko nga mag-e-enjoy ako sa paggagala pero parang hindi ko naman na-enjoy yun. Nung bigla naman talaga akong nilapitan at kinapitan ng malas. Mama Mia, sa mga oras na yon ay meron na namang ulit checkpoint. Sa dun pa rin na lugar kung saan naganap ang checkpoint nung papaalis ako ng bahay. Ewan ko kung bakit ganon. Dati naman kapag nag-checkpoint sila ngayon, kinabukasan ay wala. Pero bakit ngayon ay parang araw-araw yata ang checkpoint? So no choice na ako, Mama Mia, dahil malapit na rin naman ako nung mga panahon na yon sa mga pulis. At isa pa, hindi na po ako makakapag-U-turn dahil napakarami na pong mga sasakyan sa likuran ko. Hindi naman masyadong marami pero may sasakyan na po sa likuran ko na alam ko maiistorbo kapag mag-U-turn pa ako. At isa pa, Mama Mia, baka kapag nag-U-turn ako bigla ay mapagkamalan akong kriminal ng mga pulis. Until may lumapit na nga sa akin na isang pulis. Tinitigan ko siya, Mama Mia. Bakit parang ito pa rin yung pulis kahapon? Baka para sa akin talaga tong pulis na to sabi ko sa utak ko. Hi miss, pwede bang tignan ng driver's license mo? Nagkatitigan kaming dalawa. Ewan ko nga ba kung bakit nagkatitigan ang aming mga mata. Tapos bigla siya ulit nagsalita. Miss,
Diba ikaw yung may-ari ng mga bra at na nakita ko kahapon? Medyo na-awkward talaga ako at napamura ako sa sarili ko dahil sa tanong na yon. Diyos mio, Marimar. Para talaga akong bata na nagkasala nung time na yon, Mama Mia. Ang sarap-sarap sanang magtago. Ang sarap-sarap sanang wag nang magpakita sa taong yon. Ouch, sir. Sir, pwede po bang padaanin mo na lang ako? Sige na, sir, please. Okay naman po sigurong bayad yung nakita mong mga underwears ko, 'di ba? Ewan ko kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob para sabihin yon sa pulis na yon, Mama Mia. Tapos bigla siyang nagsalita. Ang prangka mo namang magsalita, miss. Sige na, lumakad ka na. Pasalamat ka, maganda ka. Sabi niya sabay kindat sa akin. Mama Mia, hindi ko may pagkakailang, kinilig ako nang wala sa oras nung mga panahon na yun. Gusto ko pa sanang i-offer sa kanya yung isa kong panting ginamit ko na para naman makabawi ako sa pangalawang beses na pinalusot niya ako. Pero hindi na nasundan ang encounter namin na yun, Mama Mia. Lumipas ang siguro 2 araw, Mama Mia, na wala na talaga akong balita dun sa lalaking yon. And then one time, yung isang tita ko ay nag-chat sa akin. Ang tita ko na ito ay nagtatrabaho sa munisipyo sa aming lungsod bilang isang accountant. Sabi niya sa kanyang chat sa akin na nakalimutan niya raw magdala ng kanyang baon para pang lunch. Kaya nakiusap siya sa akin na kung pwede ay hatiran ko raw siya ng kanyang baon. Mama Mia, medyo malayo yung munisipyo, kaya naisip ko, sige, hahatiran ko siya pero magsasasakyan ako. Una sa lahat, close po ako sa mga tita ko na ito. Kaya nakakahiya naman kung hindi ko sila mapagbigyan, medyo matagal-tagal na rin naman kaming hindi nagkakasama dahil nga sa CDO ako nag-aaral. Mga 11 a.m. ang dumating pero hindi pa rin tapos sa kanyang trabaho si tita. So ayun, pumasok na lang ako sa kanyang opisina kasi nakakahiya naman kung dun ako sa labas mag-aantay sa kanya. Para akong naging kasambahay o katulong niya o di kaya assistant niya o alipin niya kung ginawa ko yon. Kaya pumasok ako, Mama Mia. Ilang sandali pa iniwan na ako ng tita ko kasi may pupuntahan daw siya sa mayor's office. May papipirmahan daw siya doon. Kaya ako lang ang mag-isang naiwan sa loob ng opisina niya. Nakaupo ako noon sa visitor's chairs habang nagbabasa ng mga posts sa Twitter. Yes, uso pa po noon ang Twitter, Mama Mia. Nung ilang sandali pa ay may pumasok, pero hindi ko na lang siya pinansin at hindi ko siya tinignan dahil baka si tita lang yun at may kukunin dahil may naiwan. Nakapokus pa rin ako noon sa cellphone ko. Nung nagulat ako dahil bigla na lamang itong umupo sa aking harapan. Wala pa rin kung kaalam-alam kung sino ang taong yun, Mama Mia. Baka may kailangan lang siya sa tita ko. Kaya ayon, umupo na lang ako at hindi ko siya pinansin. Wala naman ako sa posisyon para bumati ng kung sino-sino doon, hindi ba, Mama Mia? Bisita rin naman ako doon at hindi ako kasali sa mga nagtatrabaho. Ayon, focus pa rin ako sa cellphone ko, hindi ko pa rin tinignan yung bagong dating na tao. Nung nabore na ako, Mama Mia, sa aking binabasa, ay tinignan ko ang tao na nasa aking harapan. As in, hindi talaga ako prepared sa nakita ko. Hindi ako nakapag-shield, Mama Mia. Ang nasa harapan ko ngayon, alam ko nang nahuhulaan yun na. Yung si Mr. Police na laging hinahanap ang aking driver's license sa checkpoint. OMG, hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko.
Parang gusto kong tumakbo palayo sa kanya pero naisip ko para naman akong baliw kung gagawin ko yon, hindi ba? Mama Mia, seryoso, gusto ko talagang mag-walk out noon pero hindi ko na lang ginawa. Kasi baka isipin niya na awkward ako sa kanya. Baka isipin niya na hihiya ako sa kanya. Baka isipin niya may gusto ako sa kanya dahil affected ako sa presensya niya, di ba? Alam mo naman ang mga lalaki, lalo na ang mga men in uniform, may pagka-feeling ang mga yan. Napakatahimik ng paligid. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Parang aircon lang ata ang nag-iingay noon, Mama Mia. Ewan ko, kani-kanina pa ako dito pero hindi naman ako nakaramdam ng lamig. Kaya lang nung nakita ko nga ang lalaking ito, ay hindi ko na napigilan ng sarili kong makaramdam ng lamig sa aking katawan. Gulat na gulat naman talaga ako, Mama Mia, sin sobrang pagkagulat. Kulang na lang ay tumili ako nung nakita ko siya. Malamig na malamig ang katawan ko, pero mainit naman ang pawis na lumalabas sa noo ko. Ewan ko ba, nilalamig ako na pinagpapawisan. Hindi ko alam, Mama Mia. Agad kong pinahid ang mga pawis ko. Napakalamig naman siguro ng kwarto na yon dahil the aircon, hindi ba? Hindi talaga ako makatitig sa kanya dahil nahihiya ako. Sa dami-dami ng pwede kong makita doon sa opisina ng tita ko, bakit siya pa talaga? Bakit kailangan dito kami magharap ulit dalawa? Ilang sandali pa, he broke the silence between us. Hello, miss. Kumusta ka na? Sabi niya habang nakangiti. Ewan ko kung ngiti yun o ngising demonyo. Doon ko napansin na may mga dimples pala siya sa magkabilaan niyang pisngi. Ay, mas lalo naman talaga siyang pumogi. Mas lalo tuloy akong nahiya sa pinaggagawa ko noon sa checkpoint. Okay lang naman ako, kuya, sabi ko. Huwag mo naman akong tawaging kuya. Tatanda akong mabilis niyan sabi niya habang tumatawa. Ano palang gusto mong itawag ko sa'yo, lolo? Ikaw, miss. Alam mo, miss, ang sarap mong pagtripan. Dahil yung mukha mo, hindi talaga nakakatago ng emosyon. Ano? Bakit mo naman ako pagtitripan, sir? Ano ba namang trip mo sa akin? Baka nakalimutan mo ang mga pangyayari, miss. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Mama Mia, naloko na. Baka mag-reminisce pa kami sa mga nangyari dun sa checkpoint. Diyos ko naman, tulong. Hindi naman, sir. Sir, pwede bang wag na nating pag-usapan yon kasi nakakahiya at medyo pangit pong pakinggan Ikaw, miss, kung anong desisyon mo, masusunod yan. Kung saan ka, dun din ako. Sabi niya. Mama Mia, na-awkward talaga ako nung mga panahon na yun at paulit-ulit kong lihim na minumura ang sarili ko. Gustong-gusto ko nang tumalon, gusto-gusto ko nang magpakahulog sa may hagdanan sa sobrang kilig at sa sobrang pagkapahiya. Kaso nga lang, hindi ko magawa ang mga gusto kong gawin para ma-release ang tensyon dito sa damdamin ko dahil nakatingin siya sa akin. As in, Mama Mia, titig pa lang niya ay nakakabighani na. Titig pa lang niya, pakiramdam ko, ay nasa loob na kaming dalawa ng pribadong kwarto at magkahinang ang aming mga katawan. O diba, medyo maniac ang sender niyo ngayon. Wag ka naman ganyan, sir. Alam niyo talaga kayong mga pulis, ano? Ganyan talaga ang sakit ninyo. Ang galing-galing niyong mambola. Naku, miss, wag mo namang lahatin. Wag mo naman ako isali sa kanila. Andito pa naman ako Hindi ako kagaya ng sinasabi mong mga pulis na ganyan. Mama Mia, sabi niya ulit sabay kindat sa akin. Gustong-gusto ko na talaga siyang hampasin dahil hindi na mapigilan ng pagkababae kong mag-react sa mga kindat niyang yon. Naku sir,
Matagal na po ako dito sa mundo. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi nyo na ako maluloko. Siguro mga 99.9% lahat ng mga pulis, ganyan talaga. Ang galing-galing mambola at ang hilig-hilig mambabae. Uy, miss, wag kang ganyan ha. Wag mong i-generalize lahat. Hindi naman ako ganun eh. Dinadamay mo pa ako sa ilang mga kabaro kung gumagawa ng ganyang kalokohan. Sabi pa niya habang tumatawa na nakatitig pa talaga sa akin. Mama Mia, noong mga panahon na yon ay hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Tapos biglang dumating ang tita ko galing sa mayor's office. Iho, Chard! Oh, andito ka! Sabi ni tita. Inutusan ako ni mama eh. Sabi niya, sabihan raw kita na dun tayo maghapunan sa bahay. Sige iho, susunod ako. Sabi nga pala ni kuya, ano raw, pwede ba raw pakihay ng kaniyang pakihay dun sa pamangkin mong nurse? Ganun ba iho? Diretso mo na lang sabihin sa kanya iho oh. Sabi ng tita ko sabay turo sa akin. Haru ko, Diyos ko, another pasabog na naman ang tita ko. Pagtingin ko sa mukha ni Sir Policeman Mama Mia, ay para po siyang nahilaw na hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang reaksyon. Inaarok ko pa noon ang kanyang reaksyon pero bigla siyang nagsalita at may sinabi sa tita ko. Tita, wag si kuya kasi alam mo naman, manang-mana yun kay Papa, mahilig mang babae. Ilang babae na ang napaiyak nun eh. Sabi ni Mr. Policeman na kanina lang ay binibuild up ang kuya niya pero ngayon ay parang sinisiraan na niya. Yun bang feeling Mama Mia na nag-a-assume ka na gusto ka niya at sa kanya ka lang? Yun na yun po ang feeling ko nung mga panahon na yon. My God, parang delikado na ata yung napasukan kong klase ng relasyon. Third meeting pa nga lang namin pero nakaka-fall na ng sobra. Parang gusto ko atang kumanta noon ng awitin ni Pilita Corrales na Isang Linggong Pag-ibig. Parang ganun ata ang nangyayari sa amin ngayon eh. Ang bilis-bilis ng lahat. Gabi na yon, so as expected ay pumunta si tita sa bahay ni na Sir Chard, yung pulis na hindi ko alam ang totoong pangalan. Basta Chard lang yung narinig ko na tinawag ni tita sa kanya. At dahil ako lang ang mag-isa sa bahay, ay na-bored ulit ako, Mama Mia. Mga mag-aalas 6 na ata yun ng gabi nung nag-half bath ako. Hindi ako naligo, hindi ko binasa ang ulo ko, pero the rest ay sinabon at binasa ko naman. And let me tell you, kapag talagang nag-half bath ako, ay nakahubad ako lahat. Lahat-lahat, including my undies, para masiguro ko talagang nalinis ko ang bawat kasulok-sulukang bahagi ng aking katawan. So lumabas ako ng kwarto na nakatuwalya lamang. Pagkatapos ay pumasok ako sa CR at agad akong nagbasa ng aking katawan. Agad kong sinabon ang kasulok-sulukan parte ng aking katawan nung biglang may bumusina sa labas ng bahay. Hindi ko na lang yon pinansin kasi nga baka kapitbahay lang namin yon. Pero hindi talaga ito tumitigil sa kakabusina kaya nairita na ako. Nilabas ko na lang din kasi baka importante yon. Imagine Mama Mia ha, nakatuwalya lang ako nung mga panahon na yon and no other clothes under. Mama Mia, gulat na lamang ako dahil nung binuksan ko ay ang pagmumukha po ni Sir Policeman ang nakita ko. Shucks, another pagpapahiya na naman ng sarili mo yan, Via. Mahal na mahal talaga siguro ako ni Lord eh. Hindi ako nakapagsalita.
Si Sir naman ay titig na titig sa akin at kitang-kita kong nilulunok niya ang sarili niyang laway. At dahil umakyat na naman ang kalokohan sa utak ko ay pinapasok ko siya, Mama Mia. Pero nauna akong tumalikod sa kanya para makita niya talaga ang likuran ko. Mama Mia, in-emphasize ko talaga ang aking bumper sa likuran nung naglakad ako. Dito ka na muna, sir. Magbibihis muna ako sandali, ha? Sige, miss. Magbihis ka na kasi mukhang iba ng paningin ko sa'yo, eh. Mama Mia, baliw talaga tong lalaking to pero hindi ko na lang pinatulan at baka kung saan pa umabot ang usapan namin na yon. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at dali-dali din akong nagbihis kasi may nag-aantayak sa akin sa labas na mala Enrique Hill ang beauty plus may dimples pa talaga na sobrang bagay sa kanya kapag ngumingiti siya. Kaya yun, nagbihis ako ng pek-pek short, Mama Mia, at may v-neck shirt din ako na cotton nung mga panahon na yun. Paglabas ko ay behave na behave si Mr. Policeman. Hindi man lang siya gumagalaw at nakaupo lamang siya dun sa kanyang kinauupuan kanina nung pumasok ako ng kwarto. Sir, ano nga palang atin? Tanong ko. Sabi ni Mama, punta daw tayo ng bahay. Dun daw kayo maghapunan. Andun na ang tita mo, inaantay ka na niya dun, eh. Naku sir, nakakahiya naman. Ayoko, kayo na lang po, dito na lang ako sa bahay. Sige na miss, bilisan mo na. Ayaw ng mama ko na hindi ko na dadala yung bisitang pinapasundo niya, eh. Bilisan mo na dyan, gutom na ako, eh. Dahil nga doon ay nakonsensya naman ako. Kung ayaw ng mama niya na hindi ako maisama, ay siguradong hindi ito makakaalis at siguradong gutom na talaga ito. So, hindi talaga ako nakahindi at hindi na nga ako nag-inarte, Mama Mia, kasi gutom na si Mr. Police. So, ayun ang ending. Nasa front seat ako ng sasakyan niya. Magkatabi kaming dalawa. Mama Mia, napakaingay ng lalaking ito. Napakatabil ng dila na akala mo'y babae ang katsikahan mo. Ano palang pangalan mo, miss? Tanong niya. Via, sir. Ikaw? Richard, miss. Miss, ano nga palang trabaho mo? Sabi niya. I mean, saan ka nagtatrabaho? Sa Cagayan po ako na-assign, sir. Umuwi lamang ako dito para magbakasyon kasi medyo na-bored ako sa buhay dun, eh. Na-miss ko ang buhay probinsya. Ganun ba? Good choice yan, Via, na umuwi ka dito sa Bohol para naman malagyan ng kulay ang buhay mo. Talagang makukulayan, sir, sabi ko habang nagtatawanan kaming dalawa. Kasi sa edad natin, ang sarap na sigurong mag-settle down, di ba? Iba talaga siguro yung feeling na may asawa kang uuwian at may mga anak na nag-aantay sa'yo sa bahay. Kahit siguro pagod na pagod ka sa trabaho kapag nakita mo yung pamilya mo, talagang gagaan ng lahat sa buhay mo. Mama Mia, nabigla ako sa mga sinasabi niya. Bakit pag-aasawa? At bakit parang ang iniisip at pinag-uusapan na naming dalawa ay buhay pamilya? Pero hindi ko na lang binasag ang trip niya. Sinabayan ko na lang siya. Sa bagay, tama ka rin, sir. Meron nga tayong pera pero parang may kulang talaga sa buhay natin, eh. Dati, nag-e-enjoy tayo kapag gumagala. Nag-e-enjoy tayong pumupunta sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, nakakapagod na, eh. Habang tumatagal, parang nakakapagod yung dating kina-e-enjoyan mo sa buhay. Wag ka namang mag-sir sa akin, miss. Bakit laging sir tinatawag mo sa akin? Chard na lang. Para hindi naman tayo masyadong formal. Okay, sige, Chard. Sabi ko habang ngumingiti. By the way, alam mo ba, Via, na yung kuya ko, matagal na yung gustong magpakilala sa'yo, eh. Lagi kang tinatanong noon sa tita mo. Lagi niyang tinatanong kung umuwi ka na raw ba, kung nasaan ka na raw. Parang interesado sa'yo, ah. Talaga?
Oo, pero wag yung kuya ko kasi yung kuya ko babaero yun. Ilang babae na ang napaiyak nun. Grabe ka naman, Chard. Minamaliit mo naman ata ang kuya mo tapos parang sinisiraan mo pa sa akin kuya mo yun Sabi ko habang tumatawa. Hoy, hindi ko siya sinasiraan Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo para maging aware ka kung anong pag-uugali at karakter ng kuya ko. Ewan ko sa'yo, Charge. Pero pakiramdam ko parang sinisiraan mo lang kuya mo Sabi ko habang tumatawa. Loko-loko ka talaga? Sa'yo lang naman ako loko-loko. Sabi niya. Bakit ba ganito tong taong to? Masyadong papol. Bakit ba ganito tong taong to? Parang lagi siyang may sagot na magpapakilig sa akin sa bawat sasabihin ko sa kanya. Hanggang sa dumating na nga kami sa bahay nila. Nandun pa rin siya, Mama Mia, at lagi pa rin niyang sinisiraan sa akin ng kuya niya. Kasi nga raw babaero, hindi raw mapagkakatiwalaan pagdating sa usapang puso. Baliw talaga tong taong to. Sarili niyang kuya sinisiraan niya. O na Chard, sa'yo nga lang ako Sabi ko sa sarili ko na feel ko naman talaga ang moment na sinisiraan niya ang kuya niya sa akin para sa kanya ako mapunta. Kahit Mama Mia, hindi ako aangkinin ni Chard, ay inaangkin ko naman siya sa utak ko. Nung dumating kami ay napakarami palang tao. Akala ko ay intimate dinner lang yon, pero ang dami-dami palang tao, Mama Mia, na tumatagay sa labas ng bahay. Ang mas nakakahiya pa ay nung bumaba na kaming dalawa ni Richard sa sasakyan, lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin o sa amin. Oh, ano yan, Chard? Yan na ba yon? Sabi ng isang medyo may katandaan ng lalaki. O tito, eto na to, sabi naman ni Richard na sinabayan pa ang pangangantsaw at panunukso ng mga ito ng tawa. Baliw talaga tong taong to. Bakit may usapan na ba kami na? Wala pa naman sabi ko sa sarili ko. Sumabay ka na lang huwag mo akong ipahiya dito. Sabi naman niya na nung tignan ko ang kanyang mukha ay para bang nagmamakaawa. Alam mo, nababaliw ka na talaga Ipinasubo mo pa talaga ako dito. Basta, wag ka na lang mag-ingay dyan. Ako nang bahala dun, sabi niya. Mama Mia, naisip ko baka nakalimutan ni Richard wala namang kami. Baka nakalimutan niya, kanina pa lang kami nakapag-usap ng maayos. Pero aaminin ko, kinilig ako sa sinabi niyang yon. Ang totoo niyan, Mama Mia, medyo napapakanta ko noon sa loob-loob to. Napapakanta ako sa sobrang kilig na nararamdaman ko at sana nga itulungan ako ng lahat ng anghel sa langit na maitago ang sobrang pagkakilig na yon. Uy, buti, iho at dumating na kayo. Dali na kayo, iha. Dali na at maghapunan na kayo ni Richard. Richard, aksikusuhin mo yan si Via, ha? Sabi ng mama niya. Oo ma, wag kang mag-alala, akong bahala sa kanya. Sige na iha, pumasok na kayo ni Richard sa loob. Doon kayo sa kusina, maraming pagkain doon. Sabi ulit ng mama niya. At nung pumasok na kami sa kusina, Mama Mia, ay may isa pong gwapong lalaki na medyo matured na ang pagmumuka pero ang lakas-lakas pa rin ng appeal. Nung nakita niya ako ay ngumiti siya sa akin kaya nginitian ko rin siya. Pero biglang dumating ang boyfriend ko. Ang friend ko pala na si Richard. Kuya, si Via pala. Girlfriend ko. Sabay sabi ni Richard. Nabaliw siguro tong taong to. Pinagpawisan ako ng malamig na pawis nung mga panahon na yon, Mama Mia. Siguro nga, nauntog ito ng mama niya o di kaya'y ang pinapainom nito nung bata pa. Kaya ganito na lang ang kabaliwan ng lalaking to. Alam ko, pinagdidiskitahan niya lang ako, Mama Mia. Ang totoo niyan, nung mga panahon na yon, kapag tinitignan ko si Richard sa kanyang mga mata, ay parang seryoso siya sa kanyang mga sinasabi.
Pero alam ko naman na hindi rin yun seryoso dahil pagbibiro lang yun. Kaya talagang hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Yung sabi ba ng puso ko na seryoso siya dahil yun ang nakikita ko sa kanyang mga mata? O yung sinasabi ba ng utak ko na pinagtitripan lang ako nito? So alangan naman na hindi ako sumabay sa kanya, 'di ba? Sabi nga niya kanina na nagmamakaawa pa na wag ko raw siyang ipahiya, kaya sinabalayan ko na lang ang trip niyang pagpapakilala sa akin bilang kanyang girlfriend. Mama Mia, dahil nga sa ginawa niyang yun, dahil nga probinsyang lugar namin, ay kumalat agad sa gabing yun na girlfriend na ako ni Richard. Diyos ko, medyo kinabahan ako, pero ang totoo ay kilig na kilig din naman ako. Grasya kung tutuusin ang dumating sa akin. Yung kuya niya ay parang baliwala lang ang lahat ng mga nangyari. Ang bilis mo naman, Chard. Agad-agad kang nakabingwit ng isda ah, sabi ng kuya niya habang tumatawa. Siyempre ako pa. Sabi naman ni Richard na proud pa talaga sa sarili niya. Pagkatapos ay lumingon si Ricky sa akin. Si Ricky nga pala ay ang kuya ni Richard, Mama Mia. Anong pangalan mo, Miss? Via, sir. Pamangkin po ako ni Luella, sabi ko. Teka, sandali. Ikaw ba yung pamangkin ni Tita Luella, yung nurse? Ah, oo sir, ako yon. Medyo nagulat ang mukha ni Ricky nung nalaman niyang pamangkin nga ako ni Tita. Parang nag-iba ang aura niya, Mama Mia. Hindi po sa pagmamayabang, pero nakita ko po talaga sa aura at reaksyon niya na parang disappointed siya sa mga nangyayari. Ewan ko ba? Parang naging hilaw ang mga ngiti niya na kani-kanina lang ay okay pa naman yon. Ah, kaya pala. Sige, dito muna ako sa labas ha. Dito muna kayo, kumain muna kayo. Lalabas na ako. Sige sabi naman ni Richard. Yun ba yung kuya mo? Tanong ko kay Richard nung tuluyan nang nakaalis sa kusina ang kanyang kuya. Oo. Bakit? Tignan mo, 'di ba? Napakalaki ng agwat ng itsura namin. Anong napakalaki ng agwat ng itsura ninyo? Mata mo dyan? Ang gwapo-gwapo nun. Kaya siguro habulin talaga siya ng mga babae dahil ang lakas din naman talaga ng sex appeal niya. Hindi naman, sabi ni Richard. Paglingon ko sa kanya nung sinagot niya ako nun, Mama Mia, dahil naramdaman ko ang bigat ng boses niya, ay nakita kong magkatagpo na ang mga kilay niya, na para bang naiinis na siyang pinag-uusapan namin ang kanyang kuya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ano naman ang problema mo, Chard? Wala. Napakapait naman kapag ako lang may alam eh. Anong ikaw lang ang may alam? Alam sa ano? Nagtataka kong tanong, Mama Mia. Wala. Kumain na tayo kasi gutom na ako. Tigilan mo na yung pagnanasa mo sa kuya ko. Kasi hindi yan maganda, no? Pangit yan. Isipin mo, tayo na, 'di ba? Uy, sandali nga. Isa pa yung kabaliwan mo na yan. Huwag ka ngang gumagawa-gawa ng kwentong ganyan. At huwag mo ngang ipakalat na boyfriend kita o girlfriend mo ako. Huwag na nating pag-usapan yun kasi tapos na yun. Kumalat na kaya wala na tayong magagawa pa kundi panindigan na lang yung pagiging magkarelasyon nating dalawa. Abay, ewan ko sa'yo, Richard. Ang sakit mo sa boobs, ha? Sabi ko, sabay tawa niya. Grabe ka talagang magsalita, Bia. Pwede ba lagyan mo nga kahit ng konting filter yung bibig mo? Kasi baka may makarinig sa mga pinagsasasabi mo dyan kung ano pang isipin nila na ginagawa nating dalawa. Ganun ba? E di bahala sila kung anong isipin nila sa akin. Wala naman akong pakialam, sabi ko. Nung nasa may mesa na kami, Mama Mia, ay nagulat na lamang ako kung bakit iisang plato lang ang nasa mesa at punong-puno ang plato yun ng kanin at mga ulam. Richard, sa'yo lang ba yan? Hindi mo ba ako pakakainin?
Anong hindi pa kakainin? Bakit iisa lang ang platong nandito? Natural, girlfriend kita, 'di ba? So dapat share lang tayo ng pinggan. My God, Mama Mia. Ang sarap-sarap na sanang tumili sa sobrang kilig na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. To be honest, wala pong halong biro at char. Kumati po talaga ang nasa pagitan ng mga hita ko sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Yun bang feeling na nakikiliti pati puson mo sa kilig? Oh, bakit natahimik tayo dyan, madam? Huwag mong sabihin sa akin na kinikilig ka, ha? Sabi niya sabay tawa. Yeses, yang banat mo, Chard, laos na yan. Sabi ko naman sa kanya na tinalasan ko pa talaga ang pagtingin ko sa kanya para hindi naman halata na totoo ang pagdududa niyang kinikilig nga talaga ako sa kanyang mga sinasabi. Uy, wag mo akong pinagtitinginan ng ganyan, madam. Kasi mukhang mas lalo akong mapofall sa'yo eh. Okay, Via, triple kill ka na talaga sa sobrang kilig mo. Busit ka? Mama Mia, hindi ko na alam pero parang naiihi na ata ako sa sobrang kilig na aking nararamdaman. Pwede ba tigilan mo ako, Chard? Nakakainis ka na. Paano kung ayaw ko? Sabi niya at tawang-tawa pa rin, Mama Mia. Tignan mo nga yung mukha mo. Tignan mo nga yung mga mata mo. Bakit? Ano bang meron sa mga mata ko, babe? Sabi niya na pinasingkit pa talaga ang kanyang mga mata. Tigilan mo nga ako, Chard. Kung ayaw mong tumigil, baka sipain kita dyan, ha? Tandaan mo na iinis na ako. Kailan mo naman ako sisipain, madam? Ewan ko sa'yo. So ayun na nga, Mama Mia, dahil sadyang makulit itong si Richard, hindi talaga siya kumuha ng ibang pinggan. At nakakahiya din naman na kumuha ako ng pinggan na may iba ng mga taong nandoon at tinitignan na kaming dalawa. So ayun, kumain na lang kami ng matiwasay. And as always, napakamaloko naman talaga ng taong to. Paminsan-minsan ay siya pa talaga ang nagsusubo sa akin ng pagkain. Tapos, Mama Mia, ipinagbabalat pa talaga niya ako ng hipon at alimango at siya kanya isinusubo sa akin. Ho, diba? Kung titignan mo talaga ay parang ang sweet-sweet naming dalawang magjowa. Tapos biglang pumasok ulit ang kuya niya sa kusina dahil kumukuha ito ng tubig sa ref. Si Richard naman, Mama Mia, sa sobrang pagiging maloko niya ay bigla na lamang niya akong hinalikan sa aking mga labi. Pinasmack kiss lang yon. Gulat na gulat talaga ako nun, Mama Mia. Diyos ko, Lord, ano ba itong napasukan ko? Parang hindi ata ako handa sa ginawa niya eh. Tapos, Mama Mia, yung kuya niya na nakakita sa ginawa ni Richard ay iling lang ng iling ito. Ang sweet mo naman, Chard. Ganyan kasi ako, kuya, lalo na kapag in love eh. Sabi naman ito. Huwag kang huwag kang pasobra dyan sa nararamdaman mo. Baka mabastusan si Via sa ginagawa mo. Hindi, kuya, natural lang yan sa amin na nagkumahalik ako sa kanya eh. Kasi nga, di ba, girlfriend ko? Sa bagay, yun naman talaga yun. Pagkatapos nun ay nag-walk out ulit ang kuya niya. Ako ay kinakabahan sa sitwasyon, Mama Mia. Lalo pa't parang nakainom na si Ricky dahil namumula na ang mukha nito. Pakiramdam ko talaga ay magiging artista ako nung gabing yon at baka pag-awayan pa talaga ako ng magkapatid. Buti na lang talaga at hindi naman tumagay si Richard dahil kumakain pa rin kami nung mga panahon na yon. Hayaan mo na yung kuya ko ha. Okay lang naman, Chard. Medyo natakot lang ako kanina kung baka saan pa mapunta yung asaran at usapan ninyong dalawa. Mama Mia, pagkatapos naming kumain ay inihatid na agad ako ni Richard sa bahay. Nagstay pa siya dun sandali kasi pinatigil ko pa siya at pinag-rest ko muna siya para magpalamig dahil baka mainit pa ang ulo niya at ang ulo ng kuya niya.
Mahirap na, magdadrive pa siya eh. Tapos, medyo malayo pa yon. Baka sa init ng ulo niya kung ano pang mangyari, hindi ba? Kaya ayon, Mama Mia, iniwanan ko na lang muna siya sa may sala. Nag-half bath ulit ako dahil medyo nanlagkit na ang katawan ko dahil pinagpawisan ako dun sa bahay nila. Pinagpawisan nga naman talaga ako ng malala sa kakaisip na baka magkagulo si Richard at ang kuya niya. Nung matapos na akong magbihis ay lumabas ako. Naabutan ko naman si Richard na nakatulog na pala sa may upuan. Masarap na ang tulog niya dahil humihilik na siya noon. Hindi ko na lamang siya ginalaw pa dahil baka pagod nga siya. Siguro dahil maghapon siyang nagtrabaho, tapos hinatid at sinundo pa talaga niya ako. Actually sinundo, tapos hinatid pabalik. Kaya naman Mama Mia, dahil medyo naaawa naman ako sa itsura niya, ay hindi ko na lang siya ginising pa. Baka magalit pa siya. Alam mo naman, 'di ba, magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bagong gising eh. Habang natutulog siya, doon ako nagkaroon ng pagkakataon na titigan ng mabuti ang kaniyang mukha. Hayop naman talaga ang pagmumukha ng taong to. Ang kakapal ng kilay. Yung mga pilikmata niya ay kulot. Tapos, may kutis pa na napaka-flawless. Sana all. Nahihiya naman ako sa skin niya, Mama Mia, na para bang hindi dumaan na nagkatigyawat. Ako, nung high school, ang dami kong tigyawat sa mukha. Habang tumatagal ang pagtitig ko sa kanya, Mama Mia, napansin ko na pinagpapawisan na nung mga panahon na yon si Richard. Pawisin pala ang taong to. Pagkatapos noon ay pinunasan ko ang mga pawis niya. Mama Mia, hindi ko lubos maisip na mangyayari ito sa akin. Tinitigan ko lamang siya habang unti-unti kong pinupunasan ang kanyang pawis. Baka managinip tong taong to na baka may nangyayari sa amin. Nung aalis na sana ako papuntang kwarto dahil kukunin ko ang cellphone ko, ay bigla na lamang may cellphone na tumunog. Pagtingin ko sa cellphone ni Richard, ay gusto ko sana yung kunin, Mama Mia. Parang gusto ko na hindi. Mahirap kasing mangialam ng cellphone ng may cellphone. Baka magalit pa ito sa akin. Pero dahil nga, Mama Mia, may pagkamerites din naman talaga ako. Hindi talaga napigilan ng aking bugso ng damdamin na abutin yung cellphone ni Richard. Pagtingin ko sa screen ay mama niya ang tumatawag. Yun bang feeling na nakakakonsensya kung hindi mo sagutin, lalo pat mama naman niya ang tumatawag, baka may emergency, kaya sinagot ko na lang ang tawag, Mama Mia. Hello? Sino to? Tanong ng mama niya. Si Bia to, tita. Oh, iha, magkasama pa pala kayo ni Richard? Oo, tita, dito siya sa bahay. Nakatulog eh. Sige. Tumawag lang ako dahil nag-aalala ako kung nasa na siya. Baka kasi nasa kalsada pa siya. Naku, Diyos ko, gabing-gabi na eh. Sige tita, papauwiin ko siya kapag nagising na. Iha, wag mo na lang pauwiin yan ngayong gabi kasi nakakatakot tong daanan papunta sa amin. At yung taong yan, nako, mainitin ang ulo niyan. Lalo pat ginigising, so hayaan mo na lang. Okay, sige tita. Iha, pwede ba akong makiusap? Ano yun, tita? Si Richard kasi pawisin niyang batang yan. Pwede bang alagaan mo? Kung pwede lang. Oo, tita, meron naman akong electric fan dito. Tatabihan ko na lang siya ng electric fan. Pasensya ka na talaga, iha ha. Nakikiusap lang ako. Salamat. Okay, tita, no problem. Sana all na lang talaga mahal ng mama nila, no? Mama Mia, bunso po kasi talaga itong si Richard. Hindi ko na lang sasabihin kung ilan silang magkakapatid, basta puro po sila lalaki.
Sa nalalaman ko po ay paborito si Richard dahil nga bunso. Iba talaga kapag bunso. Kinabukasan, Mama Mia, nagulat na lamang ako nung may gumigising sa akin na maagang maaga. Pagmulat ng aking mga mata ay ang ganda-ganda naman talaga ng view ko. Ang mukha ng fake boyfriend ko ang aking nakita. Uuwi na ako kasi may pasok pa ako eh. Okay, sige. Salamat kagabi sabi niya. Okay, no problem. Umalis ka na, baka malate ka pa. So ayun, nag-goodbye na si Richard sa akin. Same lang pala kami ng lungsod ni Richard, Mama Mia, pero dun po siya na-assign sa ibang lungsod na hindi ko na lang sasabihin kung saan. Kasi Diyos ko, maliit lang po ang Bohol. Alam kong malalaman ng mga Boholan at Boholano na tagapakinig ninyo once sabihin kung tagasan siya. So back to me na naman tayo. Always lonely na naman ako. Kasi nga, Mama Mia, sobrang init pa talaga nung mga panahon na yon. Ewan ko ba dito sa Bohol, lalo na kapag paparating na ang piyesta, ay napakainit talaga ng paligid. Siguro isang factor rin dahil island naman ito. Masisira pa ang skin ko dito eh. Saya nakapag-desisyon ako, Mama Mia, na pupunta ako ng park o di kaya ng spring. Na only in Bohol lang talaga makikita. Kung saan kayo na po ang maghanap. Napakasarap ng tubig nila sa pool. Napakalamig. Medyo malayo siya sa lungsod namin pero carry lang, Mama Mia, dahil talagang gusto ko nang maligo ng malamig na tubig. So ayun, picture ako pagdating doon para pang my day. At dahil nga maliligo ako as always, sexy ulit ang damit na suot ko. Syempre 'di ba, if you have it, flaunt it, sabi nila. Ibandera mo kung sexy ka. Until may tumawag sa aking isang unknown number. So, sinagot ko at baka importante yon. Baka sa Cagayan na yon at hinahanap ako. And to my surprise, yes, alam kong nahulaan ninyo, si Chard po ang tumatawag at tinatanong kung nasan ako. Asan ka ngayon? Andito. Sinabi ko ang lugar at tinanong ko kung bakit. Anong oras ka uuwi? Mga 4 PM siguro. Sandali nga, saan mo nakuha ang number ko? Sa tita mo. Huwag kang umalis dyan Pupuntahan kita dyan. Susunduin kita. Nag-off duty na ako. Baliw ka talaga. Wag na. May bitbit naman akong sasakyan. Okay, sige. Magko-commute lang ako papunta dyan. Wag na nga kasi ang layo. Wag ka na ngang matigas ang ulo, Via. Nagdala ka ba ng lisensya mo o wala? Wala. Nakalimutan ko ulit pero wag kang mag-alala, wala naman ang checkpoint. Tapos paminsan-minsan, nagche-checkpoint din kami dyan. O sige, kung ayaw mong sunduin kita dyan, i-text mo ako kung pauwi ka na dahil baka may checkpoint para ma-back upan kita. Okay, sige po, te-text ako sa'yo. Sige, tandaan mo wag kang masyadong magaslaw dyan. Oo na nga. Sige, mag-ingat ka, bye. Basta, wag mong kalimutan yung bilin ko. Oo, sige, mag-ingat ka rin, sabi ko. O, diba? Ang sweet naman talaga na akala mo ay may label kaming dalawa. Noong mag-aalas 3 na ng hapon ay nakapag-desisyon na ako na uuwi na dahil nakaramdam na rin ako ng lamig. So, pumunta ako ng mababang bahagi ng resort na yon dahil nandun yung CR sa tabi ng may videoke bar. Kailangan kong magbihis dahil ginaw na ako. Pero syempre, Mama Mia, pa-sexy pa rin tayo dahil hindi ba? Meron tayo kaya dapat i-flaunt natin. Medyo kita ang cleavage ko ng konti. Hindi ko sinasabing blessed ako sa hinaharap dahil sabi ko nga kanina, pinagkaitan ako ng Diyos noon Basta, may cleavage pa rin ako. Spaghetti ang upper ko tapos short na medyo alam nyo na pek-pek yung akin pong suot sa baba. Nakabakasyon ako Kailangan i-expose ko kung meron ako. At isa pa, Mama Mia, hindi po ako madalas nakakapagsuot ng ganon dahil bawal naman yun sa loob ng ospital.
Kaya naman Mama Mia, hinayaan ko talaga ang sarili kong magsuot ng lahat ng damit na gusto ko bago pa ako bumalik sa pagtatrabaho sa ospital. So ayun na nga Mama Mia, hindi nga nagkamali si Richard. Pagdating ko sa lungsod ay meron pong checkpoint. Pero medyo malayo-layo pa ako sa mga pulis nung mga panahon na yon. Tinawagan ko si Richard at agad din namang sumagot ang lalaking ito na dumiretso daw dahil siya ang magbabantay. So ayun, dumiretso na nga ako. Tapos bigla po akong pinara ng isang pulis. "Hi miss, patingin sana ng lisensya mo," sabi ni kuyang pulis. Baliw talaga tong si Richard. Akala ko siyang magbabantay. Bakit iba to? Ako, my goodness. Kakaiba na namang pakiusapan to. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Tapos, buti na lang, biglang dumating si Richard at nilapitan niya yung pulis na nagpatigil sa akin. May ibinulong si Richard kay kuyang pulis. Ewan ko kung anong pinag-usapan nila dahil napakahina naman talaga ng boses nila. Ewan ko talaga, napakamarites kong babae pero hindi naman talagang magaling ang aking tenga sa pagsagap ng mga chismis na ganyan. "Okay na ma'am, sige po, tuloy na po kayo, Madam Beautiful," sabi ni kuyang pulis sabay kindat sa akin. Patay kang pulisa ka. Paglingon ko kay Richard, ang mukha niya Mama Mia ay talagang yung kanyang kilay ay halos magpang-abot na. Pagkatapos ay tinuro pa niya ang dibdib ko. Pagyuko ko Mama Mia ay napamura ako dahil nakikita na palang suot kong bra dahil nahila ko pala pababa yung spaghetti strap ko. Bakit kasi talaga sa tuwing may checkpoint ay napapahiya ako sa aking mga ginagawa? So ayun, dumating ako sa bahay at naligo ulit ako. Dahil sa sobrang pagod ko, promise, gustong-gusto ko na sanang humiga nung mga panahon na yon. Inisip ko na hindi na lang ako maghapunan, pagod na ako para kumilos pa. Ilang sandali pa ay dumating ang tita ko at may dalang ulam. "Saan ka galing, Bia?" "Sa resort po, tita. Naligo ako eh." "Nako, hiningi ni Chard yung number mo." "Oh, tita, tumawag na siya kanina." "Via, ayusin mo yang si Chard ha. Napakabait na bata niyan. Kaya ayusin mo talaga yung utak mo. Tapos, pwede ba? Pwede bang palitan mo yung mga suot mo? Ayusin mo yung pagsusuot mo ng damit." Ayaw ni Richard ng mga babaeng parang nakahubad na sa pagsusuot ng sobrang sexy, sabi ni tita. Dahil ayoko nang makipagdiskusyonan Mama Mia ay umoo na lang ako. Pero alam mo, Via, yung kuya ni Chard, matagal na talaga yung may gusto sa'yo. Alam mo, gustong-gusto niya na ireto kita sa kanya. Pero dahil chick boy yun, dati, hindi ko sinabi sa'yo. Hindi ko siya pinakilala sa'yo. Pero tita, gwapo yun ah. Gwapo yung kuya ni Chard. Oo, gwapo talaga ang angkan nila. Mga edukado pa. Kaya ikaw, umayos ka. Mama Mia, nagulat na lamang ako kung bakit parang hindi maayos ang tingin ng tita ko sa akin. So ayun, pagkatapos naming mag-usap ni tita ay naghapunan na lang ako dahil masarap naman ang dala niyang ulam. Adobong atay ng manok, tapos talagang paboritong-paborito ko yan. So ayun, nakasaing tuloy ako nang wala sa oras. After kong nagsaing ay kumain ako at after noon ay naghugas ako at para hindi magulo ang lababo ko ay naglinis na rin ako ng konti. Pagkatapos noon, pakiramdam ko ay parang nawala ang pagod ko kanina. Kaya umupo na lang ako sa may sala at nanood ng TV nung may biglang tumawag. Via! Andyan ka ba? Pag silip ko sa may bintana ay hindi ko talaga in-expect, Mama Mia, na yung kababata ko palang bakla na tawagin natin sa pangalang Jess ang tumatawag sa akin. Dancer po ito, tapos gwapo na pagkabakla. Pero kapag manamit siya, ngayon ay parang naghuhubad na rin. Mama Mia,
Erase talaga ako sa kaseksihan niya. Napakaliit ng kanyang bewang, napakaganda ng kanyang mukha, at napakalandi niya. Mas malandi pa sa lahat ng malandi. Diyos ko, kung titignan mo siya, hindi mo talaga maiisip na lalaki siya. Bakla, nandyan ka ba? Tanong niya ulit. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw talaga, hindi mo man lang sinabi sa akin na umuwi ka pala. Saan mo na pala nalaman na umuwi ako? Sa tita mo, sinabihan ako na puntahan daw kita dito para naman may makausap ka, para naman hindi ka mabubore. O diba? Perfect na perfect. Baliw, wali ka na, pasok ka dito. Marami tayong chichikahin. Anong chismis to yung naririnig ko ha, Bia? Nagulat ako sa pauna niyang sabi nung nakapasok na kami sa loob ng bahay. Ano? Anong chismis? Ikaw ha? Girlfriend ka na pala ni Chard. Traitor ka? Alam mo bang crush na crush ko yun? Baliw, hindi naman kami. Ewan ko ba dun sa taong yun? Bakit sinasabing girlfriend niya ako? Basta wala naman kaming label. Ano? Pwede bang ipaintindi mo sa akin? Naguguluhan niyang tanong. Kasi pumunta kami sa kanila, my birthday. Tapos nagulat na lamang ako nung pinakilala niya ako bilang girlfriend niya. Talaga? Oo, no? Teka nga, Bia, may lakad ka ba ngayon? Tanong niya. Wala, bakit? Gala tayo? San naman? Punta tayo dun sa kabilang lungsod. Alam mo bang may pa-disco doon? Masaya yun. Ngayon na ba talaga? Tanong ko. Oo, alangan naman next year pa. Kaya bilisan mo na dyan, magbihis ka na. Uy, wag mo akong ipahiya sa outfit mo ha, dahil talagang susuntukin kita. Baliw talaga tong si Jess, Mama Mia. So ayun na nga, nagbihis ako and as usual, hindi ko naman sinunod ang sinabi ng tita ko. Pek-pek short ang sinuot ko na may pagka-high waist, tapos pinaresan ko na lamang ng top na white sando. Yung medyo fitting para emphasize ang fit ng aking katawan. Nag-flat sandals lang din ako kasi nga sayawan yon, disco. So hindi pwedeng mag-heels at baka sumakit ang aking mga paa. Kaya nagsasakyan na lang kami papunta doon. Pagdating namin sa kabilang lungsod, dahil nga Mama Mia ay magkatabi lang naman ang lungsod namin na yon, so medyo madali lang kaming nakarating. As expected ay napaka-enjoy naman talaga at ang dami-daming tao kasi nga may pa-disco. Etong si Jess dahil ang dami din namang mga kabarkada kung sino-sino na lang ang tumatawag sa amin. Pagkatapos ay pinapaupo kami sa kanilang table. Eto talagang baklang to, napapahamak talaga ako nang wala sa oras. Wala akong masyadong kakilala dun sa table na inupuan namin maliban na lamang kay Jess. Pero to be honest, Mama Mia, ang gagwapo din naman ng mga kaibigan ni Jess. Pero syempre, kailangan kong mag-behave kasi may Richard na ako kahit wala naman kaming label dalawa. So ayun na nga, Mama Mia. Dahil nga matagal-tagal na akong hindi nakainom, ay hindi po ako nakahindi nung inabutan nila ako. Hindi po ako nakaiwas nung pinatagay nila ako, Mama Mia. Lalo pat namimilit naman talaga silang tumagay ako. So ayun, Via, nakabakasyon ka kaya live life to the fullest sa ngayon. Hindi rin naman ako nag-aalala dahil nandun din naman si Jess. Mama Mia, may tiwala naman ako sa kaibigan kong ito. Tapos medyo napaparami na ang inom ko kaya medyo nahihilo na rin ako nung mga panahon na yon. Hindi na ako makatayo ng maayos kahit na gusto kong sumayaw. Pagtayo ko ay sumunod si Jess pati na rin yung mga kasamahan namin sa table. So ayun, Mama Mia, tinulungan nila akong maglakad at nung nakapagsayaw-sayaw ako ng konti ay medyo naging okay na rin naman ang pakiramdam ko. Oo, tipsy na ako pero aware pa rin ako sa mga nangyayari sa paligid ko. So ngayon, hindi talaga maiiwasan yung mga tuksuhan ng mga barkada ni Jess. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Alex. Kami po ang pinag-partner-partner ng buong barkada ni Jess. Kaming dalawa ni Alex. Seaman daw kasi itong lalaking to.
So Mama Mia, dahil nga kabaliwan lang naman yon, nung may pa-sweet music ay na pinatugtog ang DJ, ay bigla na lamang kaming itinulak ni Alex sa isa't isa. So ayun, naging magka-partner talaga kami sa sweet dance na yon. At noong medyo pagod na ako ay bumalik na kami sa table pagkatapos ay tinuloy namin ang aming inuman. Sa totoo lang Mama Mia, wala na pong lakas noon ang aking katawan dahil nalalasing na nga ako. Pero tama pa rin ang isip ko. Alex, pwede bang sumandal ako sa'yo? Sabi ko dahil magkatabi kaming dalawa nun. Bakit, nahihilo ka na ba? Oo eh. Sige, sandal ka lang. Sa forma naming dalawa ay para talaga kaming mag-boyfriend at girlfriend. Tapos, hinawakan pa niya talaga ang kamay ko, Mama Mia. Yung mukha ko ay parang napalapit na sa kanyang lieg. Ilang sandali pa ay may dumating na patrol, tapos may lumabas na mga pulis. Kasi meron palang gulo na nangyari, Mama Mia, dahil may nagkasuntukan doon sa kabila, sabi nung isa sa mga kabarkada ni na Jess. So wala lang ako noon dahil medyo nahihilo nga ako. Nung biglang lumapit si Jess sa akin, tapos hinila niya ako palayo kay Alex. Aray ko bakla, dahan-dahan naman, ano bang nangyari sa'yo? Sabi ko. Baliw ka, ayusin mo yung kilos mo. Andyan si Richard. Ano? Si Chard? Nasaan? Ayun, pababa ng patrol car. Naku, bakla, tulungan mo ko. Baka makita niyang lasing ako eh. Oo bakla, halatang lasing ka. Pulang-pula yung mukha mo. Sige nga, magpulbos ka doon. Mama Mia, ewan ko ba kung bakit natakot ako sa kaalaman na dumating si Richard at baka malaman niyang lasing nga ako. Dali-dali ako nagpahid ng pulbos sa pagmumukha ko nung time na yon para naman hindi mahalatang ako ay lasing. Parang nawala talaga ang kalasingan ko sa kabang nararamdaman ko. Bakla, mag-aalaunan na oh. 11:45 na, hindi ka pa ba uuwi? Sabi ni Jess. Ikaw, uuwi ka na ba? Oo sana, kasi baka mapatay tayo dito ni Richard dahil sa iyo eh, sabi niya. Noong papunta na kami ng sasakyan, Mama Mia, nagulat na lamang ako dahil magkatabi pala dun sa parking ang patrol car tapos ang sasakyan ng papa ko. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Ayusin mo dyan dahil papunta si Richard dito. Nako, iba yung tinginan niya sa'yo. Ayusin mo yung pagsasalita mo sabi ni Jess. Paglingon ko, Mama Mia, ay nakita ko nga ang mukha ni Richard na seryosong nakatingin sa akin. And first time ko talagang nakita si Richard na gano'n ng tinginan. Mama Mia, natakot talaga ako. Ewan ko ba kung bakit natakot ako sa kanya, wala naman siyang karapatan sa akin. Sir, anong nangyari dun sa gulo? Okay lang po ba yun? Tanong ni Jess. Naging okay din naman, sabi ni Richard pagkatapos ay nilingon niya ako. Bilisan mong umuwi dahil mag-uusap tayo pagdating natin doon, sabi ni Richard sa akin. Mas lalo akong kinabahan, Mama Mia. Kaya ayon, habang pauwi kami ay talagang inihanda ko ng mga rason ko. Kasi baka may mga tanong siya kung bakit ako nandun. Pagdating ko sa bahay ay nandun din si Richard kasi syempre naka-escort po sila sa amin. Anong ginagawa mo doon? Gumala, naboboard ako dito sa bahay sabi ko. Oh, nag-enjoy ka ba doon? Nag-enjoy ka ba sa pakikisama mo sa mga gwapo doon? Ano, wala namang gwapo doon, sabi ko pa. Siguro kung hindi pa nagkagulo doon, baka hindi ko pa malaman na umalis ka pala. Baka hindi ka pa nga nakauwi ngayon Pumasok ka na dun sa bahay at magbihis ka na. Tignan mo nga yung itsura mo. Pangit-pangit ang suot mo. Damit pa ba yan? Alam mo, damit pa yun. Kapag wala ka nang nakitang damit, yun, wala na akong suot. Napakapiloso pa mo. Sabi ko sa'yo, diba? Sexy naman ako. Tanong ko, Mama Mia. Pero, syempre, baliw at kalokohan ko lang naman yon. Ewan ko sa'yo. Chard, sexy ba ako? Sabi ko sa kanya na palambing nang nagsalita, siguro dala na rin ng alak na aking nainom.
Pumasok ka na doon. Sagutin mo muna tanong ko, sexy ba ako? Sige na, sagutin mo na. Pamimilit ko sa kanya. Alam mo, kapag ganito ka pala't lasing, parang nawawala ka sa sarili mo. Hindi naman ako lasing, tipsy lang, sabi ko habang tumatawa pa. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob. Bakit? Anong gagawin natin sa loob? Sabi ko sa kanya na may halong panunukso. Bakit? Anong gagawin natin? Pumasok ka na, anong oras na? Akala ko may gagawin tayo eh. Sabi ko habang tumatawa at si Richard ay seryosong-seryoso naman ang muka. Uy, nagbibiro lang naman ako. Ewan ko, tignan natin bukas baka mag-deny ka dyan sa mga sinasabi't pinaggagawa mo ngayon. Muwi ka na, kaya ko na to. Wow, Bia. Ako talaga ang pinapauwi mo at ako pa talaga ang nakakainis. Ewan ko sa'yo. Hanggat sa nakapasok na ako sa loob ng bahay, ewan ko Mama Mia kung kailan nakapasok na ako sa bahay, ay parang nagkaroon ng kalokohan ng utak ko. Kimbis na nawala-wala na kani-kanina ang kalasingan ko. Chard, pwede bang ikis mo ko? Dali! Total naman boyfriend kita. Diba magjowa naman tayo? Tumigil ka nga dyan, Bia. Matulog ka na doon para mawala na yung kalasingan mo. Hindi, aware pa naman ako sa ginagawa ko eh. Pero yun bang feeling na gusto kitang halikan? Sabi ko. Aware na aware ako nun Mama Mia pero parang nawala ata ang hiya sa katawan ko. Isa na lang talaga Bia Pumasok ka na doon, matulog ka na. Tabihan mo ko. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Sorry na, Chard. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige na. Hindi ko kaya eh. Ayan, sige, tumagay ka pa. Hindi ko na lang siya pinansin Mama Mia at hindi na lang ako pumatol sa mga sinasabi niya. Dahil ang totoo ay antok na rin talaga ako nung mga panahon na yon. Gusto ko nang matulog. Kinabukasan ay napakasakit ng ulo ko. Para siguro ako noong binugbog ng ilang tao. As always, mag-isa na naman ako. Kasi nga, busy si Richard eh. So sa online na lang ako nagsuscroll sa Facebook nung may message na dumating. Dali-dali kong binuksan ang messenger ko. Ano? Nawala na ba ang tama mo sa alak? Tanong ni Richard. Oo. May share ako sa'yo mamaya sabi niya. Ano naman yun? Basta, tungkol sa isang babae kagabi. Sabi niya sabay laughing emoji. Napamura ako Mama Mia. Alam ko kung ano yun. Bahala na. Basta lasing ako nung mga panahon na yun eh. Kahit ang totoo ay aware naman ako at naaalala ko pa naman ang mga ginagawa ko. Kinagabihan ay pumunta si Richard sa bahay. Kasi magba-barbecue daw kami at dun kami kakain sa labas. So, okay din ako. Yun pa ba, hindi na ako magluluto. Pagkatapos namin kumain, ay gumala-gala pa kami kung saan-saan. At nung mag-aalas 8 na, sakto naman na may banda sa isang resort na aming nadaanan Mama Mia. So, tumigil muna kami doon. Nanood muna kami. Ang gwapo naman ng vocalist doon, Mama Mia. Tapos ang ganda-ganda pa ng boses. Sakto naman na ang kinanta pa nito ay Rainbow ng South Border na talaga namang kinakikiligan kong awitin. Kilig na kilig ako noon at syempre pinipigilan ko lang dahil may pulis akong katabi baka mabaril ako nang wala sa oras. Until natapos na yung banda so umuwi na lang din kami. Habang nagba-drive si Chard ay bigla siyang nag-open ng topic. Bia, galit ka ba sa akin? Hindi naman, bakit mo nasabi yun? Kasi nga, 'di ba? May pinalakad ako na chismis na tayong dalawa na. Okay lang naman yun sa akin, sabi ko. Bia, pwede bang makiusap sa'yo? Ano yun? Pwede bang totohanin na natin ng pagiging tayo kung okay lang?
Matagal bago ako nakapag-react, Mama Mia. Sigurado ka ba? Tanong ko. Oo. Okay. So tayo na? Tanong niya. Oo nga. Sure? Wala nang back-outan yan? Depende kung magloloko ka. Hindi, promise. Sabi ni Richard sabay ngiti, Mama Mia, at lumabas na naman yung mga dimples niyang nakaka-in-love. So ayun na nga, official na talagang naging kami. In short, nagkaroon na rin sa wakas ng label ang Sardinas. Na-discover ko rin kung gaano siya ka-sweet, kaseryoso, at katinong tao. Napakahaba din ng kanyang pasensya. Pero nakakatakot kapag nagalit. Until month of July, it's time for me to go back sa trabaho. Meaning bye-bye Bohol and hello Cagayan de Oro. Medyo nalungkot ako dahil LDR kami ni Richard. I don't know kung kakayanin ko ba, pero sige, subukan. Day bago ako umalis papuntang Cagayan ay nag-date muna kami. Hindi kami lumabas ng bahay ko, Mama Mia. Si Richard lang ang pumunta doon kasi lulubos-lubusin na raw namin ang pagkakataon na magkasama kami. So ayun, nag-movie marathon kaming dalawa, nandun kami sa kwarto ko at dahil nga etong si senyorito nyo ay napakapawisin, ay naka-full ang aircon. Until may part na sa movie na naghahalikan at nagmumomol na yung mga bida. Nako naman, mapapasubo tayo nito, sabi ko sa sarili ko. Nung biglang nagsalita si Richard. Love, pwede na? Mama Mia, hindi naman po ako bobo para hindi mag-gets ang ibig niyang sabihin. And to be honest, parang gusto ko na ring ibigay sa kanya eh. Oh, sure? So ayun, humalik siya sa akin ng walang pag-aalinlangan. Napakagaling niyang humalik, sipsipan kung sipsipan. Dila sa dila. May pakagat-kagat pa talaga siyang nalalaman, Mama Mia. So sino ba ang hindi tuluyang madadala sa ganon? Hanggang sa unti-unti ay bumaba ang mga halik niya sa aking lieg. Uy, wag mong kagatin yan ha, at wag mong sipsipin yung lieg ko. Baka mag-iwan ka ng marka dyan. Okay lang naman yun, love. Para may marka talaga na akin ka. Wag sa lieg. Sa boobs, okay lang ba? Tumango ako, Mama Mia. So ayun, iniwanan niya ako ng ala-ala doon. Hanggang sa pababa ng pababa ulit ang kanyang halik. Sa may puson ko. Promise, hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko nung dumating na nga siya sa aking perlas ng silanganan. Pagkatapos niya sa baba, ay umakyat na naman siya pabalik at hinalikan ng mga labi ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay naging isa ang aming katawan. Grabe ang aray ko dahil napakasakit naman talaga. Minura ko pa siya, pero syempre biro lang yon. Tapos, kinagat ko pa ang kaniyang balikat. Yung mga kuko ko ay bumaon pa sa kanyang likuran sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Sakit? Ay, hindi Richard. Hindi masakit. Napakasakit, sabi ko, na muntik nang mainis dahil sa tanong na yon. Sa umpisa lang yan masakit, love, sabi niya habang tumatawa. Huwag ka munang gumalaw dahil masakit pa, sabi ko habang minumura ko na naman ulit siya. Ngayon lang yan masakit, sa tinagal-tagal masasanay ka rin. Hanggang sa Mama Mia, paulit-ulit na rin siyang umaatras abante sa akin. Ewan ko, pero napakasakit talaga ng pakiramdam ko. Nabinyagan na talaga ako. Nabindisyonan na ako, Mama Mia. Tapos, dun pa talaga sa mismong kama ko at sa mismong kwarto ko. 3 rounds kami nung gabing yun, nung araw na yun. Siya naman ay push and pull lang, push up, parang yun ang kanyang exercise. At natapos na nga ang araw na sinulit naming dalawa na magkasama. Dumating ako sa Cagayan de Oro na mabigat ang pakiramdam ko pero wala naman akong magawa. Ano pa bang magagawa ko ay may trabaho ako. Hanggang sa 2 months ang lumipas, Mama Mia. Hindi pa dumating ang menstruation ko.
Pero binaliwala ko na lang yon kasi baka hormonal imbalance lang talaga yon. Ang communication namin ni Richard ay nandun pa rin naman at wala namang nagbago. Mama Mia, mabuti na lang at pang umaga ang pasok ko. Katulad ng oras ng pasok niya, so sa gabi ay nakakapag-usap kaming dalawa. Until one time, pumunta ako sa CR ng ospital para umihi dahil working time yon. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, dahil may dugo sa underwear ko. Hindi talaga siya normal na dugo dahil ang dami-dami niya. So ayon, bigla akong tumawag ng mga kasamahan ko. Buti na lang at meron ding umihi na kasama ko, Mama Mia, na isa ring nurse. Dinala niya ako sa isang private room at doon ay pinacheck niya ako sa doktor. Hanggang sa nalaman ko ang isang mabigat na katotohanan. Ay, grabe naman! Anong katotohanan kaya yun? Charot. Bukas, abangan nyo ang part 2 at huling parte ng kwentong ito ni Via. Tomorrow ha. Pero sa ngayon, like and share muna this video. Paki-subscribe ng ating channel. Click mo na rin ang notification bell para lagi kang nanonotify sa tuwing meron tayong upload. At isa pa sa wag mong kakalimutan, kung nakapag-subscribe ka na, mag-share ka na rin ng sarili mong kwento. Mag-email ka lamang sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Siya nga pala ang ating ibang social media accounts. Paki-follow na rin at paki-like Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Facebook, Threads, Instagram, and TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas po ulit. Ako ang inyong one and only Mama Mia dito lamang sa inyong paboritong programa. Magandang araw and enjoy the rest of your day. Paalam!